Nagpresenta si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangunahan ang investigasyon sa mga maanomalya o manong flood control project. May hawak daw siya ng mga ebidensya laban sa mga kurakot na congressman. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ilalahad ba ni Mayor Magalong ang mga hawak niyang ebidensya? Gigi, willing naman makipag-cooperate si Baguio City Mayor Benjamin Magalong pero meron siyang ilang kondisyon. Base dun sa panayam sa kanya sa Failon, DJ Chacha sa True FM, malinaw na sinabi ni Mayor Magalong na ang gusto niya, siya ang mamili kung sinong mag-iimbestiga at kung ano-anong mga lugar ang dapat unahin sa investigasyon. Ito ay para matiyak daw na merong kredibilidad ang magiging proseso. Pakinggan natin ang sinabi ni Mayor Magalong. Marami na ring nakikipag-ugnayan sa akin para magbigay ng information. Meron na rin silang gustong ipadalang mga dokumento. Meron na rin mga nakukuhang mga dokumento na mga digital copies na talagang very discreet yung pagkapadala nila sa akin. Oo. Meron mga binanggit na mga figures. So, all of these are actually leads lang. We consider them as leads. Hindi pa ito ebidensya. Opo. Kailangan pa talaga kailangan pa ng evaluation. Pero ako na nagsasabi na very credible. At Maricel, anong reaksyon dito ng Malacanang? Gigi, patungkol doon sa suhestyon ni Mayor Magalong na kailangan magkaroon ng lead investigator dito sa mga sinasabing anomalya na ginagawa dito sa flood control projects, tinanggihan yan ng Malacanang. Ang paniwanag kasi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ilatag na ni Pangulong Bongbong Marcos kung paano yung magiging mekanismo sa gagawing investigasyon. At malinaw na sinabi nga ni Yuse Castro na ang mangunguna o magiging oversight committee nito ay ang DepDev o yung dating NEDA. Magiging bahagi rin ng committee ito yung mga regional directors ng DBM, ng DILG at ng OPPMS. Oras na makonsolidate nila lahat ng mga report tungkol nga dito sa sinasabing anomalya sa flood control projects at saka nila isusumite sa Office of the President para makita ng Pangulong Marcos kung ano-ano ang naging resulta sa pagsisiyasat na ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kung ano man po ay maitutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo. At hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. At Maricel, anong posibleng kahantungan ng 67 kongresistang dinawit ni Magalong at Senator Lacson sa manay anomalya sa flood control projects? Alam mo, Gigi, ang hamon dyan ni Undersecretary Claire Castro, dalhin lahat ng datos at impormasyon na nakalap ni Mayor Magalong diretso kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung identified itong 67 congressman, di pangalanan niya kay Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino nga ba ang mga ito. Matatandaan kasi natin na doon sa panayam natin kay Mayor Magalong, the other day lamang, sinabi nga niya na yung ilan dito sa mga 67 congressmen dito ay hindi na miyembro ng Kamara ngayon. Pero meron pa rin naiiwan sa Kamara. So ang hamon siya ni Yuse Castro, di idiretso mo sa Office of the President nang sa gayon ay masimula na ang pagsisiyasat. Hindi naman kasi pwedeng witch hunting yung gagawin at basta-basta na lang magturo kung sino yung mga taong guilty, paano daw kung inosente pala yung maturo, mahirap naman daw yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Walang timeline. Ang sabi po, agad-agad. Mabilisan ang pag-iimbestiga rito. Lahat na makakalap niyong dokumento, lahat na makakalap ninyong mga facts, data, ibigay na agad sa Pangulo. Katulad ng sinasabi nga ni Mayor Magalong, ibigay niyo na yung pangalan ng 67 congressmen. Para kung kinakailangan makasuhan, kasuhan na po. Gigi, update naman doon sa sumbong sa pangulo.ph. Kung matatandaan natin, ito yung website na inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos nung Lunes nang sa gayon ay maging bukas din sa publiko yung pagsusumbong tungkol sa sinasabing palpak o maanomalyang flood control projects. Simula daw ng Lunes, sabi ni Yuse Castro ay umaabot na sa mahigit 1,000 yung nagre-report dito sa website na to at tuloy-tuloy din yung kanilang pagtanggap ng mga impormasyon.
Paalala naman ni Yuse Castro yung 15 kontraktor na pinangalanan ni PBBM nung Lunes na sinasabing mga nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng proyekto. Hindi pa ito maituturing na guilty, pero kapag nakita nasabit sila sa kapalpakan o anomalya, mahirap naman daw yung pagkatiwalaan. Pero dahil nga wala pang desisyon, kahit daw sangkot o hindi, ang importante tiyakin na tuto pa rin nila kung ano man yung nakasaad sa kanilang kontrata, especially kung meron pa silang ongoing na project sa gobyerno. Jiggy? Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.